pangunahing lagi ay ang ating malalim na pananampalataya at pagiging religyoso. Just the image of the Black Nazarene of Quiapo gives so much hope to millions of Filipinos that just by the mere feast, ang kanyang gustahan malalapit na, ay nagbibigay ng pag-asa sa iba-ibang klaseng karanasan ng mga Pilipino. Sabi ko nga kanina, hindi ko alam kung ito kultura, pero buhay na buhay sa atin. Yung laging pagsasabing, habang may buhay, may pag-asa. Lagi din laman ng ating isipin at pagsasalita, ang mga salita, may awa ang Diyos. O, yung ako'y nasa elementary, ay laging sinasabi ko sa salita natin sa Diyos ay batala. Nang ibig sabihin gamit na gamit ng Pilipino sa Diyos na ang bahala. Ito ba ay isang pagsuko? Hindi. Ito'y pagtitiwala at pagkapit saan? Sa katotohanan may Diyos na higit sa lahat ay siyang pinakamakapangyarihan. Hope is because we believe. Pero, alam din naman natin mga minamahal, ang katotohanan ng panahon natin na marami ng tao, kahit napakataas ng porsentahe, na mataas ang pag-asa, may mga tao din na wawalan na ng pag-asa. Dala ng kahirapan, dala ng karanasang hindi makatao, o ang mga pagdurusa na minsan hindi kaya ipaliwanag ng kahit sino. Nagyan din ang kalagayan na minsan ay parang bagang wala ng pag-asa pagdating sa mga nangyayari sa ating paligid. Naalala ko pa po nung ako'y minsan ay nasa Brunei at ako po ay naging persona non grata sa Brunei. Ako po hindi ko obispo noon dahil ako pinahimitahan ng dating obispo doon na magbigay ng mga retreat at recollection sa mga ilan naman ang parokya nila dalawa. So I went to one place or the other. At nung huli kong araw ay ako po isa sermon ang sabi ko, hanggang ngayon kamangha-mangha na ang Pilipinas ang nag-iisang Catholic country in Asia ay siyang pinaka number 2 sa pinaka-kurap na bansa. Ay dahil sa sinabi ko nito, umadaro pala ang konsul ng Pilipinas sa misa, ay nagalit. At ang sabi niya, yung pare niyan, hindi na dapat uling bumalik dito. Dahil siniraan na daw ang Pilipinas. Pero ano niyo mga kapatid? Tanungin niyo ako, may pag-asa ko ba ang politika sa Pilipinas? O, kita niyo sa sagot yun, hindi ako yun. O, tinan niyo, sa pakiramdam natin walang pag-asa. Alam ba ninyo marami yung din ang nararamdaman? Kung ano man ang sistemang meron na, ang tingin natin, yan na yan. Narinig din ang karanasan natin lahat na taon-taon. Tayo ang dinadaanan ng mga bagyo. At ng iba't ibang bungat likas, pero sa una, para sa karanasan natin. Hindi nga ba tayo ang bansa na nakahanda para sa David 1? Ano ito ang karanasan natin? At nung ako'y nagpunta sa Thailand, hamang-hama ako sa mga agricultural products nila. Sabi ko, hindi pa rin ito Thailand. Ang mga kanilang mga bukid ay sa Pilipinas na daanan. Hindi ba dito sa Laguna? Pagdating sa farming, ba't sila mas maayos ang mga bukid kaysa atin? May isang tayo ang nagpaliwanag sa akin. Ano sabi sa akin ng tayo? We are always better than you, not because of skill, not because of resources,
but because we do not have typhoons. Bilang bansa daw sila hindi binabagyo, inuulan. Pero tayo daw kaya laging mataas ay dahil binadaanan natin ng bagyo. Ito na ang ating katotohanan. Kaya sa gitna ng mataas na porsentahe ng pag-asa dahil sa mga mananampalataya, narinig din ang katotohanan ng mga taong misay na wawalan na ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, sa pagbubukas natin kaisa ng buong simbahan, sa panahon ito ng Jubileo, at ang paalala tayo'y mga manlalakbay ng pag-asa, tayo ay inaanyayahan ng ating Santo Papa ng buong simbahan na una, pagtibayin ng malalim ang pag-asa sa ating Diyos. The true source of hope will never change. It can only be God, our Lord Jesus Christ. No trust can be real unless the one trusted is trustworthy. Eh sino ba ang higit na pwedeng pagtiwalaan kung hindi ang Diyos na naman at laging isinasakatuparan ang kanyang pangako. Every person of faith must hold on to the truth of Christ in whom we believe. Ang sabi, spes non conformity. Ang ibig sabihin, hope does not disappoint. It is because Christ never disappoints. Inihilingan na mabuhay sa atin ang katotohanan nito dahil sa ating pananampalataya. At kapag ito'y malinaw na sa atin, dala ng pananampalataya sa Diyos na nangako at nagsakatuparan, sa Diyos na nagpadama ng pag-ibig na siyang unang umibig. Paalala sa atin ng simbahan, it is now our mission to bring hope to those who have lost it. Ang sabi ng ating dating Santo Papa si Benedict XVII sa kanyang sinulat na Spes Salvi, the one who has hope lives differently. The one who has hope has been granted the gift of a new life. Kaya ito'y panawagan sa isang pamumuhay ng misyon para magdala pag-asa, dalang pag-asa sa mga taong nawawalan nito. To be witnesses of hope and to be instruments of hope. Ang taong may pag-asa, nakikita niya lagi ang liwanag sa dilim. Nakikita niya lagi ang tubig sa gitna ng tagtuyot. Nakikita niya ang yaman sa gitna ng kahirapan. Kaya nga, sa taong ito, mga minamahal, tayo'y tinatawagan, hindi lang magkaroon ng pag-asa, kundi maging daan para maalala ng iba ang katotohanan ng pag-asa sa pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, tayo ay magdedeklara ng ating mga pilgrim churches, mga simbahan para sa mga naglalakbay patungo sa pag-asa. Ano ba ang kahulugan ng pagkakaroon ng mga pilgrim churches? Hindi po pinagkakamali ito'y 20 sa ating diocese. 20 churches that must become lamps of light of hope. Mga lugar kung saan ang pakiramdam ng ilalunta, kailan may hindi dapat tayo-tayo o sila-sila.
kundi ang pakiramdam ay ang pakiramdam ng sambayanan na mayroong maaasahan, mayroong kaagapay sa gitna ng karanasan. All pilgrim churches must become venues of hope to all those who visit it. All who visit it must realize that we are all pilgrims with grace towards hope. Lahat ng pilgrim churches natin, one, must be a place of mercy for sinners who seemingly lost hope. Aking itinatagubilin sa mga pari ng mga simbahan ito na dapat araw-araw ang bawat pari sa simbahan ito ay handang makinig, handang magbigay ng biyaya ng sakramento ng kumpisahan. Sinabihan ako ng mga pari kung maaari magtaguyod ng tinatawag na missionaries of mercy. Pero hindi ko ganun kasimple yun, sapagkat I become a missionary of mercy. Susulat pa ko sa Santo Papa, ano lang ko maibigay ang pribilehyo ito. Pero huwag natin kakalimutan, nung taon ng jubileo ng awa at habag, ibinigay na sa bawat isang pari ang kakayanan magpatawad kahit ng mga reserved sins. Hindi pa ko ito inaalis. Kaya kung tinatagubilin mo sa bawat pari, and you are already a minister of mercy and hope. Lalo na sa mga pari ng mga pilgrim churches na ito. For one whole year, every day, our confessionals must be open. Every day. Hindi naman mo siya 7-11 at 24/7. Pero every day. All pilgrim churches must become also churches of hope for the poor. Anong ibig sabihin nito? There must be a constant availability of resources and sources to respond to the needs of the poor. Ulitin ko yan. Kailangan handa ang mga kayamanan, biyaya ng mga simbahan ito para tumugon sa pangangailangan ng mga nangangailangan. Our beloved parish priests of these pilgrim churches, go deep into your pockets. Deep. Because we must become centers of charity. Because in charity, there is always hope. Third, all pilgrim churches must become churches of prayer. Vigils, holy hours, must become consistent and constant in all these pilgrim churches so that we may point to those who are despairing that their hope is found in our Lord, who is the center of our churches. Pinapaalala sa mga simbahan na ito na sila'y dapat namumuna sa panalangin sa panahon ko ng jubileo. Nagpapasalamat ako sa mga religious communities na handang tumulong upang may sa katutuan nito to all our parish priests of these pilgrim churches. There are religious communities who offer their services and mission that during this time of Jubilee, they will spend days amongst our people in the barangays to catechize, to also form, so that they may realize how important prayer is, confession, and most especially the Holy Eucharist, so that on Fridays, they will lead towards a holy hour and vigil.
Blessed Sacrament. Nakausapin ko po kayo mga pare sa mga parokya nito upang malaman niyo kung paano. But our churches must become centers of prayer. And last, all pilgrim churches must become churches that are listening churches. Simbahang handang makinig. Baka kung sabihin ng higit na 70 parokya ay sa lahat yung mga pilgrim churches lang yun. I am sorry to say, they are to lead us, but we are to follow. Hindi ibig sabihin may dalawang pilgrim churches tayo, ay sila lamang ang mamumuna sa lahat ng ito. Tayo din ay susunod. Tayo din ay sasama sapagkat kasama tayo sa paglalakbay na ito ng pag-asa. All parishes in the Diocese of Buwak must point towards Christ, the source of hope. All parishes in the Diocese of Buwak must lead to Christ, who is the way, the truth, and the life. Accompany our people. Accompany those who are despairing. Accompany those who are in need. Accompany all to the way, to the truth, and the life. At sa tulong mo ng mahal na ina, ng Birhen Maria, alak ng bagong evangelisasyon, alak ng pag-asa, nawa sa kanyang panalangin, tayong lahat na mga mananampalataya ay mabiyayaan upang maging tunay na mga kamanlalakbay ng pag-asa. Today is a day of grace. Remember, all of you, you have now the opportunity to receive the plenary indulgence sa inyong pakikisa sa pagsisimulang ito. Muli, nalilimutan kung anong mahulugan ito. Una, dahil nakapag-umpisan na sana kayo. Ikalawa, pagkatapos yung mga nyo, nagtanggap sa mga Eucharistia. Ikatlo, dahil ipinapanalangin natin ang intensyon ng ating mahal na sambutan. Tatagdagan natin na ito. You will receive such for a whole year if you lead another or others towards hope. Alam niyo yung ibig sabihin niya. When you feed the hungry, when you give drink to those who are thirsty, when you give hope to those who are despairing, you shall receive indulgence and graces beyond compare, for such is the promise of Christ to those who believe.